O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series kay Osa na babaero, at kadate ang isang easy to get na babae. Masarap ang bolahan nila nang biglang sipain ni Minchan ang ama dahil sa pambababae. Ngunit inilabas ni Osa ng isang toilet seat at nagpapogi na nagustuhan ng mga babaeng nag-8-8. Kaya mas nagalit si Minchan na sinipa siya palabas. Nagsentimento ang ama at sinabing si Minchan lang ang mahal nito at wala ng iba. Pero hindi ito tinanggap ng anak na nagalit. Sa bahay ay walang hiyang nagpalit ng pantalon si Osan sa harap ng anak. Kaya naiinis na umalis si Minchan para maligo. Naroon din ang kapitbahay nilang si Yamada na sinabing magkapareho sila ng hobby na pinapakita ang kwan. Pero sinarahan siya ni Osan ng pinto. Biglang sumingit si Osan sa CR dahil natatae at isinara ang pinto. Kaya sinabi ni Minchan na mahulog sana siya sa CR. Natatawa si Osan na wala pang nahuhulog sa toilet bowl nang bigla nga siyang mahulog at na-flush pababa na parang tae at dumaan sa madilim na lagusan. Tumayo siya at nakita ang imbornal. Lumabas ang isang macho na sinabing dahil si Osan lang ang tumatae sa oras na iyon sa buong mundo ay siya ang napili para maging kasama nilang superhero na magtatanggol sa mundo. Aalis na sana si Osan, kaya binato siya ng lobby. Sinabi ng leader ng superhero na may malakas ng katawan ng bida at bukas din ay ipagtatanggol na niya ang Earth laban sa ataking alien. Biglang nagliwanag ang katawan ni Osan na bumalik sa CR. Pero nagulat siya dahil naging mataba na siyang tao na ubod ng pangit. Minamadali siya ni Minchan na lumabas ng banyo pero pagbukas niya ng pinto ay nakitang tulog na si Minchan na nakatayo. Pinahigi ni Osan ang anak sa kama at kinuha niya ang manika ng anak at naaalala noong mabait pa itong bata. Hahagkan niya sana ito pero biglang nagising ang babae at mabilis niyang sinuntok sa mukha. Nagpapaliwanag si Osan pero sinabi ng babae na sinong makikinig sa bigla na lang pumasok sa kwarto niya na nanghahalik. Sinabi ni Osan na hindi siya pervert pero kabaliktaran ang lumalabas sa bibig niya. Sinabi niyang siya ang tatay ni Minchan pero lumabas sa bibig niyang nais niyang matikman si Minchan. Kaya nilock siya ni Minchan at saka nagpumpunch kaya naitapon si Osan sa labas. Sa labas ay nakatulog si Osan hanggang kinabukasan na mataas na ang araw. Nagising siya nang marinig ang nagpapatulong na mga chicks. Hinahabol sila ng halimaw, pero ipis lang pala na tsinelas ng bida. At nagpasalamat ang mga babae sa binalak magpapogi na Osan, pero iniwan na siya ng mga ito. Biglang natawa ang ipis na buhay pa kaya pinagpapalo pa itong lalo ni Osan hanggang mapesat. Dumating ang isang insektong idol si Iron Man pero may tusok sa gitna. Saka ipinasikat ang mga beam nito na tinutok sa bida. Pero sinapak lang ni Osan ang kamay niya kaya bumalik sa sariling mukha ang beam at bagsak na natigok. Dahil nakapatay ng dalawang alien monsters ang bida ay nagpasya siyang maging superhero pero bigla ulit siyang sinipa ni Minchan sa kanyang leeg na nabali. Saka sinabi ng babae na ayaw na siyang makitang ulit. At saka ito umalis. Nagagalit si Prince sa mga tauhan dahil akala niya kung walang superhero sa Earth. Kaya sinabi ni Blood Means Machine na siya ang susunod na aatake sa Earth. Pinuntahan ni Osan ang kapitbahay na Yamada para daw makipagkaibigan. Nagkwento ang isang manok na tahimik daw silang nabubuhay. Nang isang araw ay biglang dumating ang mga taong kamukha mo na mahilig sa fried chicken at ginawang lechon andoks ang mga kawawang manok. Nagtanong si Yamada kay Osan kung gusto niya ng itlog. At sumagot ang bida na dalawa ang gusto, at sakto daw sa pares na itlog ni Yamada. Inihain ni Yamada ang dalawang higanting itlog na kinagulat ni Osan. Kukunin sana niya ang isa nang biglang lumabas ang ulo ng bagong labas na sisiw. Pero sinakal ito ni Yamada na sinabing kulang pa ang luto. Kaya sa pagkabigla ay nagpaalam muna si Osan na magpahinga. Lumabas si Minchan at tinawagan ng cellphone ng ama, at mabilis na sumagot si Osan na sinabing nasa kabilang kwarto siya. Pero salitang panty ang lumabas sa bunganga niya kaya pinatay ng anak ang tawag. Nagpunta ng pinto ng apartment ni na Osan si Blood Means Machine o BMM. Inilabas nito ang Wolverine parody na tusok sa kamay at sisirain na sana ang pinto nang binuksan ito ng isang cute na babae. Inakala ng babae kung Shopee delivery saka sinabing hindi siguro masama si BMM. Kaya kunwari napakamot sa ulo si BMM na wrong address dahil ibang floor ang pinuntahan niya. Tapos aksidenteng natusok nito ang sariling utak, kaya natigok ang kawawang BMM. Sa alien spaceship ay nasabi ni Prince na mandaraya daw ang mga kalaban nilang tao. Nagtanong siya ng next na ipapadala sa mundo kaya nagsalita ang isa na siya ang pupunta at nag-teleport bigla sa harap ng apartment ng bida. Pero nahulog siya, kaya inilabas niya ang pakpak at nagpakilalang si Chicken Overlord.
Sa loob ng apartment ay nagpunta ng CR si Osan at kinausap ang toilet bowl na maawa na sa kanya. Pero dahil walang sumasagot ay tumae na lang siya. Saka nakipagpalakasan sa kanyang tae kung sino ang mananalo sa kanila. Pumasok naman si Chicken Overlord sa apartment. Pero ang apartment ni Yamada ang napasok niya. Nakita niya ang dalawang malaking itlog sa mesa, na nang baliktarin ay nakita ang patay na sisiw na kamukha niya. Kaya natakot siya at naisip na delikado talaga ang mga tao na umubos sa lahi nila. At pinagpapawisan na baka na-trap siya sa kwarto. Biglang nagsalita si Yamada na nagustuhan ng pagpasok ni Chicken Overlord na agad niyang hinabol. Nakatakas ang malaking manok, samantalang iniiyakan ito ni Yamada na feeling ito ang asawa niya na umalis kasama ng ibang lalaki. Nagre-recover pa lang sa mental bangungot ang manok nang lumabas si Osan na natalo sa pagtae, at pinagkamalan si Chicken Overlord na ang tumakas na pagkain niyang itlog. Kaya takot na nagpalabas ng kapangyarihang sound wave ang manok. Pero walang gaanong epekto sa bida, na napansin ng anak na may kasamang lalaki. Kaya ninerbiyos na nagdadalaga na ang anak. Pinalakas pang lalo ng manok ang pagputak nito, pero naiinis na pinatigil siya ng bida, at bigla na lang namatay ang kawawang manok. Kaya sinabi ng mga tao ni Prince sa spaceship na huwag na nilang sakupin ang mundo. Pero sinabi ni Prince na nakita na niya ang kahinaan ng bida. Sa Alien News Live ay ipinakita kung saan nagmumula ang lakas ng mga tao. Mula daw ito sa kanilang mga bukol sa katawan. Pero mas malakas daw ang mga babae base sa kanilang taglay na bukol sa harapan. Dahil nakakapagdulot daw ito ng pamamaga, pagbukol at pagmanas ng singit. Saka ipinakita ang sample sa TV na isang chicks na malaki ang bukol sa harap. Nakita ito ng mga manonood at bigla silang nag-nosebleed lahat. Kaya natakot ang ilan na sinabing hindi nila matatalo ang tagamundo. Pero sinabi pa rin ni Prince na may plano na siya, kaso ay tumayo ang kanyang tag-uro. Sinabi ng isang alien kay Prince na si Min-chan ang nambugbog kay Osan, at swerte nila dahil maliit lang ang bukol nito sa katawan at pwede nilang magamit para matalo si Osan. Kaya naisip ni Prince na paibigin nila ito. Nagpunta ng police station si Min-chan para mag-report sa biglang pagkawala ng tatay. Nakita ito ni Osan na nasisiyahan dahil concern sa kanya ang anak. Kasunod lang niya si Yamada na nagtatanong kung saan magpe-perform ng exhibition. Kaya tinuro ni Osan sa kanya ang isang bata na magbibigay sana ng love letter sa anak. Mabilis itong hinabol ni Yamada at pinakita ang Black Forest. Pero nahuli sila ng pulis. Habang naglalakad si Min-chan ay nakita nito ang ultimate super pogi na armas ng mga alien at may dala itong bulaklak. Nakita ni Min-chan ang pang K-pop na suot nito at pinagkamalan na ang tatay. Kaya agad nilapitan. Pero nang tinanggal ng lalaki ang hawak na flower bouquet, ay naipakitang kamukha niya si Koro Sensei, kaya sinipa ito ng nagulat na Min-chan. At sinabing ayaw na siyang makita. Nagalit ulit si Prince sa pagkatalo nila, pero sinabi ng tao niyang nagpadala na siya kay Dreamy Guy ng support. Binangga ng isang sasakyan si Dreamy Guy. Saka sumasayaw pa ang sasakyan na parang hip-hop car. Sumakay si Dream Guy sa sasakyan, pero biglang nagpakita si Osan sa harap nila na sinabing alam niyang binabalak ng mga kalaban na mapaibig ang anak. Kaya sinabi niyang bigyan siya ng pera kapalit ng kanyang pagsuko. Pero nagsalita ang sasakyan na si Bumblebee na sinabing kapag natalo nila si Osan ay sa kanila ang mundo. Saka nag-transform sa pagiging robot ang sasakyan. Pero ang pangit nito na nagkarate at sumuntok at sumipa gamit ang gulong. Pero bitin dahil maliit ang paa at kamay. Binuksan bigla ni Osan ang engine cover sa kinalikot ang makina ng abnormal na sasakyan. At dahil dito ay nagkaroon ng leak ang sasakyan na bumagsak at nasira. Hinila ni Osan ang papogi na emoji at walang tigil na pinagpapalo ng dala niyang tsinelas habang hino-hold up na magbigay ng pera. Pag-uwi ni Min-chan ay malungkot ito dahil wala pa rin ang tatay. Naalala niya ang style ng ama na pag-uwi ay may dalang bulaklak. Saka maglalasing at magkakalat sa sala. Kaya napaiyak ang babae na dinig ni Osan sa labas ng pinto. Pero hindi siya makapasok, pero sinusuportahan ang anak na sinabing naroon siya lagi. Kaso ay biglang nagsalita si Yamada na panggulo. Pagkagising ni Min-chan kinabukasan ay napangiti siya nang makitang may pagkain sa mesa na para sa kanya. At nasa labas ng pinto ang tatay na sinabing ito lang muna ang magagawa para sa anak. Walang ano-ano ay biglang nawasak ang dibdib niya. Saka pinakita si Prince na sinabing kailangan pa niyang lumabas para tapusin ang bida. Sinabi nitong walang laban ang bida sa kanyang 1000-year fist attack. Pero bigla siyang nagulat nang mangulangot lang si Osan dahil biglang naghilom ang sugat nito sa dibdib. Napatanong ang alien kung bakit buhay pa rin si Osan. Saka tinignan ang dagwang kamay. Muling tinusok ni Prince si Osan gamit ang dalawang kamay pero walang sugat ang bida. Hindi tumigil si Prince pero diretso lang sa pangungulangot si Osan na parang wala lang.
Tumagos pa ang kamay ni Prince sa center core ni Osun, pero naghilom ang katawan ng bida at ang damit lang nito ang nasira. Kaya napaluhod si Prince na natalo. Nahulog ang kulangot ni Osun na kinuha ni Prince. Sinubukan niya itong ibalik pero naasiwa si Osun. Kaya naisip ni Prince na ang kulangot ang kahinaan ni Osun. Ang kulangot daw ang pwedeng kahinaan ng bida kaya niya ito pilit tinatanggal sa katawan kahit nasa harap siya ng panganib. At kung kakainin daw ito ni Prince ay magiging walang laban si Osun. Kaya kinain niya ito at tumakbo. Saka biglang lumipad sa ere na sinabing parang utot lang sa kanya ang Earth's gravity. Sinabi niyang kinain na niya ang kryptonite ni Osun at palalakihin niya ito gamit ang kapangyarihan. Kinuha niya rin ang uhog ni Osun. Maging ang kulangot ninyo na nasa loob ng school, sipon ng siga na chick boy sa campus, at sipon at kulangot ng lahat ng tao, at kulangot sa lahat ng panig ng mundo. Gamit ang kapangyarihan ay nakabuo ng kulangot energy ball si Prince na patuloy ang paghalakhak sa ere. Ngunit nang sinubukang hawakan ni Prince ang kulangot ball ay bigla itong tumagos sa kanya at bumagsak sa lupa. Kaya naisip na lang ni Osun na bugok rin si Prince. Pero muling binuhat ni Prince ang kulangot ball pero naging kakulay na siya nito. Kaya sinabi ni Osun na gagawin niya ang lahat para protektahan si Minchan gamit ang tsinelas. Tinanong ni Prince ang pangalan ng bida, na sinagot niyang siya ang daddy ni Minchan. Kaya daddy ang naging tawag ni Prince kay Osun, sabay hagis ng higanteng kulangot. Pero natigil sila ng aksidenteng mukha ni Minchan ang masagi ng tsinelas ni Osun. Galit na binugbog ni Minchan si Osun na hindi lumaban at bagsak sa lupa. Biglang naging maganda ang paningin ni Prince kay Minchan na nambubugbog, dahil ganun daw ang ginagawa ng nanay niya sa kanya noong bata pa siya. Napapaiyak siya sa pag-alala sa ina, at nais daw niyang maging asawa si Minchan. Kaya biglang naglaho ang hawak ni Prince na kulangot ball. Saka lumapit sa dalawa at sinabing hayaan na ni Minchan ang mataba at kung hahalikan lang nito ang kamay na puno ng kulangot, ay magiging asawa siya nito, at magpapabugbog araw-araw sa babae na may 8 uri ng paghalingging na magugustuhan ng babae. Pero inis na pumasok si Minchan at naiwan ang 2 bugok. Kaya naipunas na lang ni Prince ang uhog sa mukha nito sabay napatanong sa sarili kung paano mapa-inlove si Minchan. Tinawagan niya ang HQ at sinabing maghanda ang mga ito para bilhin nila ang lahat ng apartment malapit sa tirahan ni Minchan. Ngunit nang bibili sana sila ng apartment ay nalaman nilang ang katumbas lang ng pera nila ay pambili lamang ng isang pamunas. Hindi rin sila pwedeng pautangin dahil wala silang collateral. Kaya ibinenta ni Prince ang kanilang spaceship kahit nagmamakaawa ang mga tao nito na hindi sila makakauwi kapag walang spaceship. Kinuha ni Prince ang bayad mula sa mga baklang sindikato ng negosyo kapalit ng ship nila. Samantala ay nilulunasan naman ni Yamada si Osun na nalulungkot dahil sinaktan siya ni Minchan. At natigil lang sila nang may dumating na nag-abot ng pera kay Yamada. Ito pala si Prince na naging ordinaryo na makikitira sa kanila. Ipinakita ang nakalipas ni Osun kung saan siya ang nanalong Best Toilet Designer. At dahil dito ay naging sikat at naging mayaman siya. Ngunit hindi na niya masagot ang text at tawag ng kanyang asawa. At naging chick boy na rin siya, pero tinawagan siya ng asawa na sinabing maghiwalay na sila. Kaya nagising bigla si Osun na binangungot lang pala dahil buong gabi siyang sinasakal ni Prince. Kaya sinapak niya ang walang hiyang Prince. Saka nagmakaawa kay Yamada na huwag patirahin doon ang alien. Sinabi ni Prince na masasagot din siya ni Minchan. Kaya nagalit si Osun na kinwelyuhan ng alien at sinabing hindi siya papayag na malapitan ni Prince ang anak. Kumatok sa pinto si Minchan na pinagbuksan ni Yamada. Pero nakatawel lang ito na sinabi kay Yamada na nasira ang gripo nila at kasalukuyang nasa washing machine ang damit niya. Agad na nagunahan sina Prince at Osun para tulungan si Minchan, pero sinuntok sila ng dalaga sa mukha. Nagpalusot naman si Yamada na mga kamag-anak niya ang dalawa. Sinabi ni Prince na pwede daw siyang bugbugin ni Minchan ng kahit ilang beses, ngunit ayaw siya ni Osun. Nang magtanong si Minchan kung sino ang kayang mag-repair ng tubo ay nagpresenta ang dalawa. Nasira ang gripo ng bathtub ni Minchan. Kaya agad pumorma si Prince para ayusin ito na inunahan si Osun. Sinabing para maayos ito ay kailangang linisin ang source. Kaya sinalpak niya ang bunganga sa tubo para inumin lahat ng tubig. Ang dagat ang water source nila kaya naisip ni Osun na balak ni Prince na inumin lahat ng tubig sa mundo para gawing desert at mamatay ang lahat ng tao. Pero bigla ding bumigay ang katawan ni Prince na nalunod ng tubig. Kaya inutusan ni Osun si Minchan na tumawag ng tulong. Pag-alis ni Minchan ay sinubukang ayusin ni Osun ang faucet, sabay bangon ulit ni Prince. Sinabi ng bida na kasalanan niya na hindi inayos ang faucet noon pa. Kaya nalaman ni Prince na doon siya nakatira dati. Saka pinakita ang nakalipas nang nagchichicks siya habang sira ang faucet.
Maging nang umuwi siyang lasing at nakita si Min-chan na nahihirapan sa pag-ayos ng faucet. Nasabi ni Osan na naging superhero nga siya pero hindi naman niya mapasaya si Min-chan. At nasabi niyang siya ang tatay ni Min-chan. Natigilan silang dalawa na parehong may nais sabihin. Pero naunang sinabi ni Prince na mahal niya si Min-chan sabay tawag na tatay kay Osan. Kaya pinalo ulit siya ng bida. Dumating naman si Min-chan na dala ang isang salbabida para sa inakala niyang nalunod. Pero wala na ang dalawa at nakita niyang naayos na ang gripo. Pero nang tignan niya ito ay gawa sa tape tulad ng pag-repair ng ama. Samantala ay galit ang Emperor na tatay ni Prince dahil sa pagbenta nito ng spaceship sa Earth. Kaya sinabi naman ng kapatid ni Prince na siya na ang bahala. Nang binuksan ni na Prince at Osan ang pinto na inakala nilang si Min-chan ang kumatok, ay nagulat sila dahil ibang nilalang ito. Sinabi ni Prince na commoner na lang siya at hindi mananakop. Ngunit sinabi ng babae na siya ang fiancé ni Prince. Kaya nagalit si Osan na gusto ni Prince ang anak samantalang may fiancé na pala ito. Saka ipinaalala ng babae kung anong ginawa ni Prince sa kanya. Kaya mabilis na nagpalusot si Prince na si Min-chan ang nauna niyang minahal na nakita. Kaya galit na napatanong ang fiancé kung sino si Min-chan na saktong lumabas ng pinto. Mabilis na umatake ang fiancé gamit ang matinik na ugat para tusukin si Min-chan. Pero mabilis hinarang ni Prince ang katawan kaya may tumalsik na dugo. Sinabi ni Prince na dumadaan lang siya pero nanatili sa Earth dahil nakita ang kagandahan ni Min-chan at doon na rin mamamatay. Nais tignan ni Min-chan ang muntik mabutas na puwet ni Prince kung hindi lang hinawakan ni Osan ang ugat. Pinagalitan ni Osan ang fiancé na nakanganga na parang hindi nakikinig. Saka sinabi ni Prince na iba kasi ang hinawakan niya. Biglang nagsalita ang buntot na nagkaroon ng mata at bunganga. Ito pala ang tunay na katawan ng fiancé. Saka nagkwento si Prince ng nakaraan nito noong nasa elementary pa lang siya na pang intergalactic alien school, ay pupunta sana siya ng CR para tumae, nang may narinig siyang nagpapatulong sa girls CR. Kaya siya pumasok at binuksan ng isang pinto. Nakita niya ang isang babaeng nakatuwad sa kabita na agad niyang kinausap kung ayos lang. At doon niya nakilala ang fiancé na sinabing ang buntot ang tunay na katawan. At ang humanoid kung saan siya nakakabit ay power source lang niya. At ganong posisyon sila tumae. At ang problema niya ay walang tissue paper sa CR. Kaya kumuha si Prince at pinunasan ang puwet ni fiancé na bunganga para sa mga tao. Dahil dito ay na-inlove ang fiancé na palaging sinusundan si Prince. Pero sinabi ni Prince sa ilalim ng isang punong kahoy na wala daw silang future ng fiancé dahil magkaiba sila ng uri. Saka pinakita ang paningin ng fiancé na mapayat si Prince. Sinabi ng hari nila na kailangan ni Prince na asawahin ang fiancé dahil mayaman ito. At hinawakan na niya ang puwet nito at pinahiran pa ng tisyo. Pero sinabi ni Prince na mananakop siya ng sariling planeta at hahanapin doon ang gagawing asawa. Kaya sila nakarating ng mundo. Kaya napahanga naman si Osan dahil may dahilan pala ang balak sanang pagsakop ni Prince ng mundo. Pero nadismaya si Min-chan na para silang mga bata at mabilis na isinara ang pinto. Biglang lumabas si Yamada na nagdamit doktor at sinabing naroon siya para lunasan si fiancé. Mabilis niyang hinuli ang pumpkin at nagpump. Nagbuga ng hangin ang bunganga ni Yamada sa puwet ng fiancé na hindi mapigil ang napa o anime recaps, mapapawaw ka sa sarap. Sa mga oras na iyon ay patungo naman ang kapatid ni Prince sa mundo. Dahil napagod sa sarap sina Yamada at fiancé ay binuhat na lang sila papasok ni na Prince at Osan. Pero naipit ng pinto ang ulo ni fiancé. Naisip ng dalawa na maging allied panandalian at itago ang kanilang mga sekreto. At nang mag-shake hands sana sila ay natanggal si fiancé sa power source nito. Kaya lumalabas ang energy sa battery na humanoid na pinipilit pigilan ni Prince at Osan. Dumating naman sa kanilang pinto ang kapatid ni Prince, at buong lakas na sinira ang pinto. Pero nagulat siya sa nakita dahil nakasalpak ang bibig ni Prince sa puwet ng humanoid. Kaya nagalit ang kapatid na mabilis hinablot ang humanoid battery. Sinabi ni Prince na ito ang nakababata niyang kapatid pero mas malakas at mabilis kumpara sa kanya. Sinabi ng third prince na nakakahiya daw si Prince kaya kukunin niya palayo ang babae. Saka nag-teleport palayo, pero bigla silang sumabog ng humanoid battery sa itaas. Kaya nagtanong na lang si Prince kay Osan kung mabait ba itong ama, sumagot si Osan na oo, pero lately lang. Tapos nagulat sila nang makita ang isa pang kumatok sa kabilang pinto na kamukha ng gwapong Osan. Dumating si Min-chan na pinagbuksan ang pinto kaya napangiting aso ang dumating na kamukha ni Osan. Pero nagtago sa kwarto nila ang dalawa at nalulungkot si Osan. Sinabi niya kay Prince na siya yung kumatok sa kabila. At pinakita ang larawan nila ni Min-chan sa phone na nalobat. Sinabi ni Prince na mayroong makakatulong sa kanila na kina-interest ni Osan.
Kaya pinulot ni Prince ang knockout na tinik at sinabing para itong Google na pangbuong kalawakan at kayang masagot lahat ng tanong. Pero ang problema ay kung kanino nila isasaksak ang tinik. Pero ayaw ni Osan na may pasok sa puwet. Saka nakita nila si Yamada at pareho silang napangiti ng ngiting Sakuragi. Nagising si Yamada mula sa masarap na tulog. Pero nagulat sa nakitang dalawa na nais siyang abusuhin. Winasak nila ang damit niya na parang bakla. Pero nagkisay-kisay ito sa lupa na gusto pala ang masaksakan ng tinik sa puwet. Kaya buong lakas na sinaksak ni Osan ang Google sa power source at nagkaroon ng matinding liwanag. Biglang gumalaw si Yamada at naging magandang Yamada. Sa kawalang ano-ano ay napa-nosebleed si Prince na pinagtaka ni Osan. Dahil nagkaroon pala ng boob si Yamada na weakness ng mga alien. At sinabi ni fiancé na itinaas lang nito ang mga itlog ni Yamada sa kanyang dibdib. Nagreklamo pa rin si Osan dahil sa pagiging bakla ni Yamada. Kaya ipinaliwanag ng galit na tinik na isinaksak kasi siya sa maling power source kaya ganoon ang nangyari. Ngunit pinakita ni Osan ang gunting, kaya biglang nagpakumbaba ang alien na sinabing boss si Osan. Nais daw ni Osan na masagot kung anong nangyari sa katawan niya. Kaya pinanganga ni fiancé si Yamada at sinabi kay Osan na ilagay niya ang DNA sa loob para mapag-aralan nito. Dahil naging seductive at maganda si Yamada ay binalak siyang laplapin ni Osan. Sabay labas ng dila. Pero kinuha ni Prince ang isa niyang buhok at nilagay sa bunganga ni Yamada. At sinabi ng tinik na hindi daw tagamundo si Osan na kanyang ikinagulat. Ipinaliwanag ni fiancé na galing siya sa alternate universe na Earth. Nang pinagpalit sila ng alternate niyang katawan ay nagkaroon ng error kaya muli siyang naibalik. Kaya naisip ni Osan na baka yung taga doon na siya ang nakita niya kanina na pinapasok ni Min-chan. Kaya sinabi niyang dapat siyang makabalik sa tunay na mundo. Sinabi ni fiancé na mangyayari lang ito kapag maulit nila ang pangyayari na si Osan lang ang nag-iisang tao na tatae sa buong mundo. Kaya hinailan ni Osan si Prince sa CR at sinabing ito ang gumawa ng paraan para matigil ang lahat ng tao sa pagtae at siya lang ang matira. Naiinggit daw si Yamada na nagkakainlaban na ang dalawa na dating magkalaban pero ngayon ay naging close. Saka sinabing mahal na din niya ang tinik na saktong nainlove din sa kanya dahil sa paghalik niya sa puwet nito. Samantala ay nakita ng tatay ni na Prince na naging abo ang third prince. Saka naipakita ang nakaraan na maging ang first prince ay nais puntahan ng mundo para sakupin ito. Nag-iisip si first prince at ipinakitang siya pala ang nagpanggap na Osan. Pinapagalitan siya ni Min-chan na walang kamalay-malay na hindi ang ama ang kausap. Pinapanood sila ng emperor sa sariling TV nito. Sinabihan ni Min-chan ang first prince na Mo na hatiin ang melon. Kaya ginamit ni Mo ang kapangyarihan na gawing kakaiba ang melon na nawasak. Nagalit si Min-chan na sinabing linisin ng lalaki ang mesa. Pero bigla itong natahimik ng pinakain ni Mo ng bilog na melon. Naging kalmado daw ang puso ni Min-chan at nawala ang galit nito sa ama. Saka napa-imagine siya ng superhero na watermelon ang mukha at masaya siyang kasama ito. Nagulat ang mga tao ng emperor sa pagkontrol ni Mo kay Min-chan. Pero sinabi ng hari nila na patayin ang screen dahil naaasiwa siya rito. Nagtanong ang isa kung bakit galit ang hari, kaya nagkwento ang isa ng history ng emperor. Ipinakita noong bata pa si emperor na may kaibigan siyang babae na sinabing susuportahan si Empa. Kaya masaya ito. Ngunit nang magpaalam na ang babae para umuwi ay bigla siyang nabundol ng spaceship, kaya dead on the spot ang babae na nagregla ang ulo. Nakita ni Empa ang driver na isa ding sexing babae na sinabing sabihin ni Prince ang address niya at pupuntahan na lang siya para paluin ng masarap gabi-gabi. Excited daw ang batang Empa na malungkot, pero may dumating na pulis pangkalawakang Zaido at hinuli ang walang hiyang babae. May nakilala siyang chicks kalaunan na high school girl. Kung kanino nahulog ang loob niya. Pero namatay ulit ang babae dahil may sakit pala ito na parang Korean drama. Kaya feeling ni Hari ay naisumpa siya. Kaya nagalit siya na sinabing magiging babero na lang siya at magkaroon ng maraming sabay-sabay na babae. Nalaman ito ng mga magulang niya, kaya instant na nag-ayos sila ng kasal niya sa isang taga-ibang planeta na prinsesa. Ikinasal nga sila pero ayaw sana ni Empa, dahil napakalaking pangit na prinsesa ang magiging asawa nito. Pero hindi na siya nakatakas ng sinabi ng pari na maghalikan sila, at nakendi na siya ng asawang palaka. Sa kama ay hindi tumatayo si Manoy dahil pangit ang asawa. Kaya nagpa-doktor sila at nang sasabihin na sana ng doktor ang problema ay lumabas ang prinsesa. Kaya binaliktad ng doktor ang papel at sinabing walang kakayahan si Hari na magparami. Sa kanito ibinenta ang insert coin machine para madali lang silang magkaanak ng marami. Kaya nagreklamo si Hari dahil pinahirapan lang ng doktor ang Manoy niya kanina. Nagustuhan ng prinsesa ang machine kaya kumuha sila. At dahil dito ay nagkaanak sila ng 3 prinsipe.
Masaya naman ang tatlong prinsipe na nagpapatalon sa higanting ina. Ngunit nang lumaki sila ay napasat ang reyna at namatay. Pero sa kanyang burol ay ibinigay sa kanya ang final na sulat ng asawa niya na sinabing, may kabit siya na kinakatagpo 3 beses sa isang linggo, binubugbog niya ang kanilang mga anak kapag wala siya, at hindi niya siya tunay na mahal kahit kaunti. At kung mag-aasawa ulit si Emperor ay may kakalat sa intergalactic website ang secret niya. Dahil dito ay nagalit ang Emperor Harry at tinanggal ang pagmamahal sa sarili, kaya naisakupin ng universe para tuluyang tanggalin ang pag-ibig. At pinapatay niya ang nakikitang nagde-date na mga estudyante, kaya mag-ingat kayo. At dahil walang silbi ang mga prinsipe ay sinabi ng Emperor na siya mismo ang pupunta ng Earth. Sa Earth ay nagpa siya si Ozan na babalik sa sariling mundo. Sinabi ni Prince na siya ang bahala kay Min-chan, pero ayaw ni Ozan ng manugang na walang pera. Sinabi ni Fiancé at Yamada na open ang bahay niya. Pero sinagot ni Ozan na ayaw niya ng bakla. Saka naghanda sila patungo sa toilet nila sa kabila. Masaya naman si Min-chan dahil sa pag-aayos ng Peking Ozan sa bahay nila. Pero sa isip ni Mo ay mahilig ang mga babae sa shiny things at sa pera. Nagalit si Min-chan nang inilabas ni Mo ang mga gamit niya na hindi nagpaalam. At saktong nakita ng tatlong tsismoso sa labas ang laman ng mga box na litrato nilang mag-ama. Nasilip ni Min-chan ang tatlo na kinakalkal ang kanyang mga gamit, kaya sinipa niya ng sabay ang mga ito. Pero sinabi ng Peking Mo na tratuhin ng maayos ang mga bisita at pumasok na sila para kumain. Habang kumakain ng masasarap na pagkain ay naisip ni Ozan na bisita siya sa sariling bahay. At naalala ng tinuturuan niya ang anak na gumamit ng chopsticks. Pero matigas ang ulo ng anak na gusto lang kumain ng karne. Nami-miss daw niyang kumain kasama ng pamilya, pero sa oras na iyon ay sabik na sabik sa karne ang mga kaharap sa pagkain. Samantalang nag-iisip si Mo na makasarili ang mga tao. Binalak siyang yakapin ni Prince na tinawag na Papa, pero siniko niya ito na naitapon. Pero naramdaman ni Prince na puno ng kabag ang tiyan ng Peking Ozan. Kaya pinipilit niya itong istorbohin para lumabas ang tae, pero sinipa lang siya ulit. Tinawag na ni Ozan si Prince na magpunta sila ng CR. Na napansin ng napatanong na Min-chan, pero sinabi ni Yamada na tapusin nila ang labanan sa pagkain ng karne. Sa CR ay sinabi ni Ozan na gamitin na ni Prince ang power para patigilin ang lahat na tumae maliban sa kanya. Pero sinabi ni Prince na wala na siyang confidence sa kapangyarihan niya, dahil nang sinubukan niyang pataihin ang Peking Ozan ay hindi ito umepekto. Nag-serve pa ng mas maraming karne ang Peking Ozan pero dahil maingay sa CR sina Ozan at Prince ay nawala ng gana ang nagalit na Min-chan na umalis. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mo na gawing water of despair ang alak na hawak. Kapag nainom daw ito ni Ozan at Prince ay mamamatay silang dalawa sa lungkot. Pero aksidente na nainom ng bugok ang sariling sinumpa na tubig dahil sa pag-cheers. Tinitignan at inaalala naman ni Min-chan ang larawan nila ng ama. Samantala ay inilabas na lahat ni Ozan ang kalaban na tae sa banyo, pero wala pa ring nangyari. Kaya napagtanto nilang alien ang isa pang Ozan dahil hindi tumatalab ang kapangyarihan ni Prince sa kanya, kaya mabilis nilang pinuntahan. Pero nagulat sila nang makita ang nais magpakamatay na Mo dahil sa nainom na water of despair. Sinabi nitong bakla siya, at paggawa lang ng alak ang alam, kaya wala daw silbi para sa iba. Pero gusto ko yung magaling gumawa ng alak, yung menthol flavor sana. Hinawakan siya ni Ozan na biglang ininom ang tubig, kaya tuloy naging dalawa silang emo na nagdadrama na walang silbi ang buhay. Naisip ni Prince na mahina ang mga tao dahil sa pag-inom ng alak, na kanya namang tinungga, kaya pati siya ay nag-emo. Kaya na-curious si Yamada at nang buntot nito na uminom din, kaya lahat sila ay naging drama king at queen. At hindi na naitago ni Mo ang tunay na mukha. Naalala ulit ni Ozan ang panahon ng pinapakain nito ang batang Min-chan. Na naalala din ni Min-chan. Kaya napatanong kung sino ang matabang kaharap. Nakita ni Min-chan ang mga mananakop na alien kung saan nililigtas siya ng matabang Ozan bilang superhero ng mundo. Ngunit biglang nasira ang kisame, dahil dumating si Emperor na galit at nagtanong kung sino ang tatalunin na alien ni Ozan. Naalala ni Min-chan nang umalis ang ina na sawa na daw nakasama ang asawa at anak dahil maraming gustong gawin. Walang silbi na ina, pero sinubukan siyang pakalmihin ng ama na sinabing babalik din ang nanay niya. Pero alam ni Min-chan na nagsisinungaling lang si Ozan. Mula noon ay nagbago si Min-chan na naging siga at nakikipagbugbugan sa mga bully. Kaya pinapatawag palagi si Ozan sa paaralan niya, pero wala nang respeto sa kanya ang bata. Lumapit si Emperor kay Min-chan at nalamang babae ito, pero wala na siyang interest dahil sa pangit na experience sa mga babae. Inismak ni Min-chan ang alien na hindi nasaktan at gumanti, pero nakailagang babae. Saka nag-chopper kick sa ulo ni Emperor, pero nahuli ng Emperor ang paa ni Min-chan saka itinapon.
Sinabi ni Emperor na papatayin niya muna ang mga tao bago patayin si Minchan. Sakto namang nagising si Prince at Mo at nakita ni Prince ang bagsak na Minchan na agad nilapitan. Naalala ni Minchan nang buhat-buhat siya ng tatay dahil nagka-allergy siya sa pagkain ng hipon. Nasa meeting noon si Osan nang makatanggap siya ng emergency call at text na may sakit ang anak. Kaya mabilis siyang umuwi at nagpara ng taxi habang mahinang pinapalo sa likod ang bata. Nagising si Minchan na pinapalo ni Prince sa likod. Pero sa lakas ng palo nito ay nasasaktan ang babae. Nagalit si Prince, pero nagulat siya nang makita ang tatay. Sinabi ng Emperor na bumalik na ang mga anak. Kaya lumapit bigla si Mo na sinabing nagtatagumpay na siya sa pagpatay sa superhero ng mundo dahil sa perfect disguise nito. Pero sinabi ni Prince na nabisto nila siya nang hindi lumabas yung tae niya. Pero pinilit pa rin ni Mo na perfect ang pagbabalat kayo niya dahil hindi nga siya nabisto ng kanilang ama nang mag-anyo siyang iba-ibang chicks. At pinuntahan ng kanilang ama gabi-gabi. Next, basurahan ang bunganga. Kaya sinuntok siya ng Emperor para huwag ay pabisto ang lihim nila at nahilo ang bakla. Sinabi ng Emperor na umalis na sila, pero sumagot si Prince na may iwan siya doon kasama ni Minchan. Pero sinabi ng ama na patay na ang bunso nila at bakla ang unang kapatid, kaya siya na lang ang natitirang dapat maghari para sakupin ang buong universe para sa Emperor. Inakala ni Minchan na iiwan ulit siya tulad ng dati niyang naranasan. Pero tumayo si Prince at sinabing mas pipiliin niyang manatili sa mundo kasama ni Minchan dahil sa kakaibang pag-ibig na naramdaman. Kaya natawa ang Emperor na sinabing naging lalaki na ang anak. Ginising naman ni Yamada ang buntot para makichismis. Sinabi ng Emperor na bahala na si Prince sa sarili, kaya masaya si Prince na sinabi kay Minchan na tapos na ang problema. Pero sinabi ni Emperor na bantayan ni Prince ang sarili, saka nagbuwelo ng malakas at sinuntok si Prince gamit ang malaking kamay. Nakasangga si Prince pero nawalan siya ng malay. Lalo na nang patuloy siyang pinagsusuntok ng tatay na kinasisira ng pader at lupa, na mas lalong kinasaktan ni Prince. Nawasak ang gusali at naistulungan ni Minchan si Osan pero hinuli siya ni Yamada at inilagay sa malaking itlog. Sinabi ng Emperor sa walang malay na anak na maiksi lang ang buhay ng mga tao at malulungkot lang ito kapag naiwan sa mundo. Sa kanya inutusan ng control center na kunin sila sa spaceship at sirain na ang mundo. Narinig ito ni Yamada na sinabing katapusan na ng kwento. Pero sinabi ni Minchan na hindi pa dahil buhay pa rin ang superhero na Osan. Tinawag ng taba ang atensyon ng Emperor at sinabing magbabayad sa pagsira ng bahay nila. Nakita rin ni Osan na nasira ang toilet nito kaya sinabing papaluan ang puwet ng Emperor. Lumapit ang Emperor na sinabing sisirain ang mundo. Kaya naisip ni Osan na naglalaki siguro ang asawa nito kaya nagwawala. Na mas lalong kinagalit ng Emperor dahil napantuhan ng bida ang dahilan. Galit na daw si Osan na itinaas ang tsinelas at pinalo ang mukha ni Emperor pero walang epekto sa mukha ng Emperor. Sinuot ni Osan ang tsinelas at naglakad palayo. Saka sinabing hindi niya alam ang power niya. Kaya nagalit ang Emperor na sinuntok siya sa mukha at sa pagkakataong ito ay naitapon si Osan na naibangga sa pader at nagsuka ng dugo. Nagising si Osan dahil sa tubig at nakakita ng toilet at binalak umuwi sa tunay na mundo. Pero sinira ito ni Emperor na sinabing patay ang bida dahil alam niya ang sekreto ni Empa. Binuhat ni Empa ang bida na sumuntok ng mga mahihina. Pero naistorbo sila dahil sa tubig mula sa tubo na inuupuan ni Mo. Kaya nainis si Emperor na sinira ang toilet ni Mo na nahulog at naputol pa ang paa nito. Nagmakaawa si Mo na nagpalit-palit ang mukha at sinabing gagawin lahat para sa ama. Pero sinabi ng Emperor na maging abo si Mo na biglang naglaho. Sinabi ni Emperor na lumaban si Osan. Pero sinabi ni Osan na wala siyang ginawa sa mga nakalaban na bigla na lang namatay. Kaya hindi daw siya hero. Uulitin sana ni Osan na hindi siya hero pero sumigaw si Minchan na siya ang hero ng mundo na iyon. Kaya napansin ni Emperor ang babae na binalak patayin. Ngunit niligtas siya ni Yamada na hinuli ang kamay ni Emperor. Saka iwinasiwas sa hangin at sa nagkabitak-bitak na lupa. Nagdaldal si Yamada kaya nagkaroon ng pagkakataon si Emperor na bumalik at bumawi ng suntok, pero naging defense itlog si Yamada kaya naligtas. Nagising naman si Prince na pinatamaan ng golden tae ang ama, kasabay ng egg roll attack ni Yamada. Kinukuha ni Prince ang mga golden tae sa paligid para ibato, na kinaasiwa ni Osan at Minchan. Umilag-ilag si Emperor sa mga tae na ibinabato ni Prince habang umaabante, saka sinipa si Prince sa mukha. Umatake ulit si Yamada at ang tinik, pero nahuli ni Emperor ang itlog at buong lakas na pinipisat si Yamada. Kaya nasaktan ang lalaking may boobs na lumabas ng itlog at nahuli ng Emperor na iwinasiwas sa lupa at bagsak sa harap ni Osan na nasaktan ng siopaw.
Hinawakan ni Emperor ang tinik at nagtanong kung bakit nila ipinagtatanggol ang mga tao. Kaya sinabi ng tinik na siya ang pinakamagaling na alien. Pero hindi din niya maintindihan ang karakter ng mga tao pero gusto niya sila. Nakita niya yung alaala ng mga tao na kahit loko-loko ang mga ito ay nararamdaman pa rin ng tinik ang kakaibang kasiyahan kasama sila. Dahil sa narinig ay sinakal ni Emperor ang buntot ni Yamada na nasaktan, saka nagpaalam ito bago maglaho sa ere. At naglaho ang boobs ni Yamada. Nalungkot ito at nagalit dahil sa pagkatigok ng mahal, kaya umatake sa Emperor. Pero sa isang iglap ay biglang naglaho si Yamada nang gamitan siya ng kapangyarihan ni Emperor. At kitang-kita ito ni Osan na natalsikan ng dugo sa mukha. At pareho silang naiyak ni Minchan. Sinabi ni Osan na kasalanan niya lahat ng kaguluhang iyon. Saka lumuhad ito sa Emperor at sinabing wala siyang power. Nagutos si Emperor na sabihin ni Osan na loser siya at nararapat patayin ng 3 beses, at kapalit ay aalis siya na hindi sisirain ang mundo. Kaya sinabi nga ito ni Osan ng 2 beses. Pero muling sinabi ni Minchan na si Osan ang hero ng mundo base sa nasa libro. Sinabi din ni Prince na tumigil na ang ama. Pero nakita ni Osan na tinutukan na ni Emperor si Minchan para patayin. Pareho sila ni Prince na binalak iligtas ang napangiti at napaluhan na lang na Minchan. Pero naglaho na sa ere dahil sa power ni Emperor. At nahulog ang libro sa harap ni Osan. Naiiyak si Osan na tinignan ang laman ng libro. Samantalang nilalabanan pa rin ni Prince ang ama na binato ng sasakyan na may tae. Nakita ni Osan ang laman ng libro ni Minchan na kwento nilang dalawa. Kung saan ang tingin ng anak sa kanya ay superhero. Kaya mas lalong naiyak si Osan. Galit naman si Prince na nag-armor ng mga bato at inatake ang tatay. Pero maging siya ay ginawang alikabok ng ama na namatay. Nilapitan ng Emperor si Osan at sinabing mamatay na ito. Pero tumanggi ang bida na may napagtanto at sinabing hindi pa niya tapos masolusyonan ang ginawang problema. Dahil sa comics ay nalaman ni Osan na ang mga nakalaban niyang halimaw ay gawa ng imahinasyon ni Minchan. Ito yung mga nakaraan nila. At kasama na ang mga naging dahilan kung bakit nagkandagulo ang kanilang pamilya. Kasama na ang masamang ugali niya na ayaw ng anak. At napagtanto niyang yung Emperor na kalaban ay ang version niyang masamang tatay, ayon sa libro ni Minchan. Naging kamukha niyang masama ang kalaban, saka nagsuntukan sila sa ere. Nagsipaan at nagtapunan kaya nasa Saira ang paligid na parang Dragon Ball fight. Ipinakita ang katotohanan na dinala sa isang emergency room si Osan dahil na heart attack siya. Dulot ng matinding pagtatrabaho. Sa tunay na mundo ay naikwento ni Yamada ang totoong pangyayari kay Minchan. Na-overwork pala si Osan dahil sa mga part-time jobs nito. Akala ni Minchan kung tatay niya ang president ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Pero ipinaliwanag ni Yamada ang narinig na ninakaw ng isang katrabaho ni Osan ang kanyang malaking business plan model. Nang sinabi ni Osan na siya ang tunay na may plano ay siya pa ang pinalabas na masama. Kaya natanggal siya sa trabaho at naubos din ang pera niya. Kaya napilitan na siyang magpunta ng mga lugar na malayo para lang ibenta ang sariling ginawang toilet designs, kahit pa sa Africa at Russia. Lalo na nang iniwan sila ng walang hiyang ina. Habang nag-uusap minsan ay ipinaliwanag ni Osan kay Yamada na siya ay superhero sa paningin ng anak at nais niya itong manatili. Si Prince naman sa tunay na buhay ay totoong manliligaw ni Minchan na nagpapakilala sa kanya. Pero ayaw ni Osan ng bata na kumakain pa lang ng sariling kulangot. At ang kalokohan na nakwento natin ay sa isip ng nakomatose na Osan. At sa isip ay patuloy ang labanan nila ni Emperor. At matinding bakbakan ang nagaganap. Samantalang binabasa ni Minchan ang ginawang storybook sa tabi ng nakoma na ama. At nang hindi na makapagpigil ang babae, ay sinabi sa tatay na nais na niyang makasama ulit ang ama. At nais niyang makita siya ni Osan na lumaki sa pagtanda nito. Kaya sa isip ng bida ay nagawa niyang matalo ang masamang sariling version. Pagkaraan pa isang umaga ay nagising si Minchan na hinahanap ang ama kung nasaan ito. Pero narinig niyang sumigaw ito mula sa CR na humihingi ng tisyo. Kaya binigyan siya ng babae. May dala itong carrot na binili sa store, pero dahil natatae ay nadala niya ito sa CR. Nagising na si Osan sa pagkakakoma pero naging taba ito. At natapos ang series. Sa anime na ito ay gusto kong malaman kung anong feeling mo ngayon sa pagkaka-reveal sa huling bahagi ng series. Ito ay nangyayari sa tunay na buhay, at karamihan sa atin kaya tayo nanonood ng anime ay para sa entertainment. Para panandali ang makatakas sa mga problema sa buhay. Pero sa huli ay kailangan pa rin nating mabuhay sa tunay na mundo at maging matatag para sa pamilya. At always na humingi tayo ng tulong palagi sa Diyos, dahil siya lang ang totoong pinakamalakas, at wala nang iba.
At para sa mga nais mag-share ng di naraanan sa buhay ay lapag mo na sa comment section, at madamayan ka ng iba. At kung gusto mo pa ay punta ka lang sa ating mga videos at pumili ng mapapanood dahil lahat iyan ay maganda.